What is up? Tony here, and for today's video atong storyahan ng atong biyaheng Cebu to Toledo. So aning topic nag-prepare ta og upat ka topic sad. So time tanga nagikan ang una, ug time tanga niabot, then second is atong kondisyon pag-abot, then ang third is ang atong process, then ang atong ikaupat is ang atong expenses. So sayo lang sa buntag nagikan na ta mga alas 3 sa buntag, and overall pilang travel nakagikan na ta mga 3:40 na gyud sa buntag. Then abot ta dito sa Port of Toledo is exactly 4:58 AM. So mga 1 hour and 18 minutes ta nga ni travel gikan sa Lapu-Lapu City to Toledo. So pag human ato kanang actually naagid tay upat ka ruta nga pwede na tong agyan. Pwede ta mag Busay Trans Central Highway to Toledo, then pwede sa ta mag Busay to Manipis to Toledo, and pwede sad ta mag Minglanilla, Manipis, then Toledo, then pwede sad ta sa amuang gipili nga Naga dayon Toledo. So among gipili ana is ang Naga man kay tungod kay dili kayo steep ang dalan and medyo luwag pa ang traffic ana nga mga time, and mas daghan ang tao dito or mga balay-balay compared ato nga mga agianan ani nga akong gi-mention pag last. So medyo mingaw mong gud na diyang area, so di kay ko comfortable nga moagi diya. So ang kondisyon pag abot na mo dito sa Toledo is mga wala pa gid kayo tao, then mingaw pa, pero pwede na ka mo lukat og mga tickets. So first ana kay sugaton, gisugat mi og porter ana didto, then yan ang gipangayo ang among mga kanabitaw mga documents. Nag-provide mi og kanang license sa kuha og sa kong sakay, and kanang ORCR para sa Coast Guard nga stamp. Dayon mao to atong process nga una, then mao to magbayad ra gyud ka or dili gyud siya need nga bayad, mura siya og convenience fee kay first time man namo nabot, wala pa man mi kabalo og unsay mga process didto. So mao na nga nagbayad lang sa amin for the experience. Then pag uli na mo ana is wala na ta kami, kita na gid ang ni process ana sa tanan nga mga documents nga needed. So niabot ta didto sa San Carlos City is around 9:40 na, kay ang atoon tang first trip is 7:30. However nag-unload pa man sila, dugay man nakadunggo ang barko, so mao na nga mga 7:40 na nakalakaw. So ana inita dire atong tanawon. So kainit, balik tagsaka kay masunboard ang atong sinina bitaw. So balik ta sa topic. So mo proceed ta sa expenses, kay pag paingon na mo dito from Toledo to San Carlos, which is ang unang trip is 7:30 man. So nagpaskat ni, so ang gibayra na mo sa paskat naman ang gihatag ni siya sa porter. However na magiresibo tanan, so total siya og 1,008 pesos. So motorcycle na siya fee with the driver na. Then ang passenger walay labot ang passenger sa bayad, so additional ta og 312 para sa passenger. So overall ni total mi sa paskat na mga expenses og 1,550 including na ang katong supporter na mo nga gihatag. Dayon pag uli na to ana na kami naman ni process tanan, then nag light ferry na sa ta, which is mas barato ang light ferry sakyan. So ang motorcycle with passenger natay 820, and tungod kay nag-tourist man ta nga atong nga room, so natay nag-add tag 70, then sa passenger to 80 ang tourist. Then if kung mag-regular fare lang ka, mao to siya nga to 40. So since 40 raman ang labaw, nag-add na lang ta. So nagbayad sa tag 65 Philippine Port Authority PPA. So mao to nasa tay 20 for passenger terminal fee, and ni total ta og 1,255. So mas cheaper gid ang light ferry. Then mao to ang tanan natong expenses. And sa panahon karon sa dito condition sa dito sa Toledo, medyo sa Toledo dito sa Bacolod gyud medyo traffic gyud ang ilang city, kay tungod sa siguro sa mga traffic lights and everything. Siguro daghan pa sila dapat ma-improve, and sure ko nga ma-improve sa dana nila. So mao to sa diha nga kagabihion na
nangumpra nami anak paingon and magsugod nami sa among journey and sa amuang mga adventure. And sige, diri lang sad kukutob and kuyog na sad ta sa kanindot sa biyahe sa kinabuhi sa sunod na sad nga mga video. Salamat. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And